Sa patuloy na pagtalakay ng Senado sa pag-amyenda ng konstitusyon, iginit ng isang dating Associate Justice na tila hindi nauunawaan ng ilang lider ng bansa ang mga batas kaugnay ng foreign ownership. Hindi na raw kailangan ng charter change para riyan. Nakatutok si Ian Cruz. Pagbubukas ng ekonomiya sa mga dayuhan ang madalas ikatwiran ng mga nagsusulong ng pag-amyenda sa konstitusyon. Pero pagpunto sa Senate hearing ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio kanina, kahit hindi na amyendahan ng konstitusyon, may mga naipasang batas na para buksan ang ekonomiya sa 100% foreign ownership. There appears to be a lack of understanding by our national leaders of the extent of foreign ownership under the law of businesses in our country. Kabilang sa mga tinukoy niyang batas ang Retail Trade Liberalization Act at ang Public Services Act na kinikwestiyon ngayon sa Korte Suprema kung naaayon sa konstitusyon. Sang-ayon ang isa sa mga may akda ng Public Services Act na sapat na ito para magpasok ng foreign investment. Bukas naman talaga tayo sa foreign investors. We have made great strides in the past years liberalizing our economy without compromising our national security or leaving behind Filipino businesses. Git ni Carpio, hindi saligang batas ang pumipigil sa pagpasok ng foreign investments, kundi ang pagiging mahal ng kuryente na ikalawa sa Asia kasunod ng Japan. Pati pahirap ang regulasyon tulad ng dami ng mga permit sa pagtatayo halimbawa ng mga pabrika at di maayos sa transportasyon at infrastruktura gaya ng paliparan at pantalan. Pero gate ng Department of Trade and Industry, mahigpit pa rin ang regulasyon sa pamumuhunan ng mga banyaga. There is a negative correlation between FDI performance and these regulatory restrictions. And of course, the more open you are, the higher the FDI inflows. Bagamat may mga dayuhang suportado ang pag-alis ng economic restrictions sa konstitusyon, the removal of economic restrictions would facilitate increased foreign direct investment in sectors where such investment is currently restricted. may ibang dayuhang nag-aalala rin umano sa ibinubunga ng mainit na debate. We got some calls from some of our members following the news and the political debate about how this might unfold. There is some uncertainty out there, yes. Pagpunto naman ng isa sa mga framer ng 1987 Constitution na si Dr. Bernardo Villegas, pagsugpo sa kahirapan ang dapat unahin. We do not need to amend the Constitution. We should have a single-minded focus on the scandal that we have 21% of our population living in dehumanizing poverty. All of our neighbors in Southeast Asia have single-digit poverty incidents. Masusundan pa ang mga pagdinig, posible rin ang public hearing sa Cagayan de Oro sa Mindanao at Cebu sa Visayas. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras.